Chess, isang laro ng mga hari, mandirigma at philosophy. Sa loob ng mahigit 1,500 years, ang may checker na labanang ito ay naging salamin ng pag-akyat at pagbagsak ng mga imperyo, tunggalian ng kultura at walang hanggang talas ng isip ng tao. Tayo'y maglakbay sa nakaraan nitong puno ng kasaysayan. Noong ika-6 na siglo sa India, isang laro na tinawag na Chaturanga, 4 na dibisyon ng hukbo, ay umusbong. Ang mga sundalong paa, kabayuhan, elepante at karwahe ay nag-strategy sa isang 8x8 na grid. Ang galaw ay itinakda gaya ng dice. Hindi lamang ito laro kundi salamin ng taktika sa digmaan kung saan ang tagumpay ay nakasalalay sa kaligtasan ng hari. Bandang 600 CE, ang Chaturanga ay nakarating sa Persya bilang Shatranj. Pinino ito ng mga Persian at tinawag nilang Shahmat, na ang ibig sabihin ng hari ay walang magawa, na siyang pinagmula ng tinatawag nating checkmate. Nang lumaganap ang Islam, ito ay giniliw ng mga kalipa at iskolar. Ang aklat ng chess ni Al-Adli noong 840 CE ang naging unang gabay sa estratehiya, pinagsama ang logic at sining. Sa pamamagitan ng Moorish Spain, pumasok ang chess sa Europa noong 1000 CE. Kinondena ito ng simbahan bilang walang saysay, ngunit minahal ng mga maharlika. Noong 15th century, malalaking pagbabago ang nagpaunlad sa laro. Ang queen na dating mahinang tagapayo lang ay naging pinakamakapangyarihang parte ng laro, tulad ng makapangyarihang monarkang Europeo na si Isabella I. Ang obispo o bishop ay pumalit sa elepante, sumasalamin sa impluwensya ng simbahan. Noong 1800, na-standardize ang chess. Ang mga pirasong Staunton noong 1849 ang naging modelo. Nagsimula ang mga tournament at si Wilhelm Steinitz ang naging unang world champion noong 1886. Sumulpot ang mga teorya tulad ng Ruy Lopez at Sicilian Defense, habang ang en passant at castling ay idinagdag sa mga tuntunin. Noong 20th century, ginamit ang chess bilang armas sa politika ng Cold War. Ang pagwagi ni Bobby Fischer laban kay Boris Spassky noong 1972 ay tagumpay ng propaganda ng US. Dumating ang mga makina. Ang Deep Blue ng IBM ay gumulat sa mundo nang talunin si Garry Kasparov noong 1997. Ngayon, ang AI tulad ng Stockfish ay higit na magaling sa tao, ngunit nananatili ang malikhaing pag-iisip. Sa 600 million players sa buong mundo, lagpas na ang chess sa border. Ang mga kabataang kampeon tulad nina Magnus Carlsen at Hou Yifan ay nangunguna, samantalang ang streaming at mga app tulad ng chess.com ay nagpadali ng pag-access. Muling binuhay ng Netflix ang alab sa The Queen's Gambit, patunay na ang chess ay mananatiling kaakit-akit. Mula sa Gupta battlefields to AI algorithms, ang chess ay nanatiling humanity's great equalizer, isang sayaw ng talino kung saan bawat galaw ay may bulong ng paano kaya. Sa walang hanggan nitong komplikado, ating nakikilala ang sarili, palaging nagsusumikap, palaging umuunlad.